Hello mga kasamgel, syempre magluluto tayo ngayon ng pansit canton. As in, i-correct ko na siya ngayon dahil kanina ang sabi ko nga ay pansit Mickey. Ganon, hindi ko sure. Kaya tinanong ko kay inay dahil nga ang alam ko lang is pansit bihon. Anyway guys, mag-start tayo sa pagpiprito. Syempre, prito muna natin ng kauntian para lang maging golden brown ang ating squid ball. So ayan, dinagdagan nga na siya ng squid ball. Hindi nga po masyadong marami ang ating lahok ngayon dahil nga konti lang naman kami dito sa bahay guys. At pagkatapos syempre, hindi rin kumakain sila masyado ng gulay, kami lang kumakain, kaya konting-konti lang na gulay ang ilalagay natin. So anyway, mag-start muna tayo, mag-chop muna tayo ng chicken wings. Ayan, bumili talaga si Chano ng chicken wings kasi mas masarap daw ang chicken kesa sa pork pagka pansit ang lulutuin. Anyway, ako naman tagaluto lamang at tagagayat, so okay lang yan. Basta ako lulutuin ko ng maayos. Wow! Nakita nyo ba kung paano umikot ang cellphone ko kanina? Yan guys, kakapukpok ko ng kapupukpok. Ay nag-slide na ang aking cellphone at ayan na nga, naka-ready na nga ang ating mga sangkap. Ayan, medyo marami-rami din naman pala. At ito na nga, ginamit ko na rin yung aking pinagprituhan kanina ng squid ball. Sayang kasi yung mantika at saka dito ko din talaga lulutuin yung pansit. Dahil ito lang talaga yung malaking lutuan namin. Ayan, baka may gusto mag-donate guys. Dahil talagang pag meron talagang mga event, ganon. Kailangan ko ng malaking lutuan pero lagi namin nakakalimutan. But, medyo mainit na nga ang ating mantika, konti lang ang nilagay ko kasi nga syempre mamaya ang chicken, diba, nag-aano din siya ng oil. So ilalagay muna natin ang bawang. Guys, ako yung bawang, hindi ko talaga siya tinutusta or sinusu. Yung alam mo yung sobrang luto. Kasi nga gusto ko siyang isabay sa sibuyas dahil ang sibuyas mas matagal siyang maluto kaysa sa bawang. Ang bawang kasi napakabilis lang. Dapat talaga uunahin ko nga yung sibuyas, but then nauna na yung bawang. So ganun din naman yung ginagawa ng iba. So nakigaya lang ako, diba, gaya-gaya lang. Dinamihan ko na nga yung sibuyas guys kasi ang sarap sa pansit pag maraming sibuyas at saka pa nagigisa ka talaga mas maraming sibuyas, mas masarap at mas mabango. Sa totoo lang guys, talaga inilahat ko kasi nga nanghihinayang ako doon sa kalahati, baka mamaya pag hindi ko nga naluto lahat, mabubulok lang, sayang lang naman, diba? So ayan, maging wais tayo dahil sobrang mahal na mga bilihin ngayon at ilalagay na nga natin itong chicken. So dadamihan natin ang chicken kasi kami nga dito guys, mahilig talaga kami sa mga lahok-lahok. Alam mo yun, pag nagluluto kami, ayaw namin ng bitin yung kinakain namin or kulang. Bitin kulang, ano pagkaiba nun? Siyempre guys, kailangan nating haluin para nga humalo ang lasa ng sibuyas at saka ng bawang sa chicken. So ayan na nga, nakailam na nga si Chano. Nilagyan na rin niya ng magic sarap dahil naghahanap ako ng magic sarap. Wala pa kasi kaming grocery guys, kaya talagang as in more on sachet lang kami at nilagyan ko na nga ng pates na pampalasa itong chicken. Para nga mamaya habang naluluto siya, nanunuot na nga sa kanya ang ating patis. Yan guys, kasi hindi ako naglalagay ng asin pagka mga ganyan luto-luto at nilagyan ko siya ng konting buong paminta. Hanap nga si Chano ng durog, pero syempre later ko na lang lalagyan ng durog na paminta. Gusto ko kasi may nakikita pa rin akong paminta kahit papaano. Hindi ko nga maintindihan guys kung ang niluluto ko ba ay pansit o parang adobo. Nakita nyo naman guys, nilagyan ko na nga siya ng durog na paminta. Nakikita nyo naman sa mga vlogs ko na talagang ako is more on paminta. Sa lahat ng niluluto ko talaga marami ako maglagay. Mag-comment nga kayo guys kung nakakasama ba yung ganun kadaming maglagay ng paminta. Pero para sa akin kasi okay na yan dahil goods na yan hanggang sa matapos na yung pagluluto ko. Hindi na kasi ako nag-a-additional ng paminta, magic sarap o anumang pampalasa. Para kasi sa akin lahat is nasipsip na ng manok. 'Di ba? Ayun, kaya nanuot na siya sa manok. Kaya lasan-lasa na siya mamaya. At so, ito nga ang ilalagay ko, pansit canton na ganito lang siya kalaki. Pero guys, napakaraming makakain yan kahit ganyan lang yan. Akala ko nga kanina kakaunti lang pero nung naluto na nga at may gulay, Diyos ko po, ang dami naman pala. So syempre nakapagbigay pa nga ako kay kuya at saka hindi ko alam kung nagdala si Inay Clayo kanina para kay Lola Ising. So ayan guys, Diyos ko, naaamoy ko na sobrang bango, as in ang bango-bango ng sibuyas. Tapos ay ewan, parang kulang na lang kanin. Gawin ko na lang kayang adobo to. Natatawa nga ako kay Chano kanina kasi nagluluto pa lang ako, pabalik-balik na siya dito sa kusina. So yung pala naman nagugutom na nga siya, kaya ayan, luto na nga yung ating chicken. So ilalagay na nga natin isa-isa ang ating mga gulay. So pinagsama-sama ko lang yung carrot, sayote at saka bell pepper. So yan lang yung nilagay ko guys for now para mabilis din siyang maluto kasi medyo matigas nga yung mga yan. So yung bell pepper naman is hindi, so pampakulay lang yan. First time ko lang din maglagay ng bell pepper dahil hindi naman talaga ako naglalagay. Nakita ko nga lang na binili na rin ni Chano, kaya syempre sinama ko na rin, wala namang masama, diba? So ayan, hinalo-halo ko nga lang siya, hinalo-halo ko siya, hindi ko siya tinigilan hanggang sa maluto na siya. At syempre naluto na, nilagyan ko na rin siya ng tamang-tamang tubig lang.
Dahil ito na nga yung magiging pinakasabaw ng ating kanton mamaya para maluto siya. So, ayan na nga, hinalo-halo ko lang siya. Hihintayin ko siyang kumulo, guys. At syempre, lalagyan natin siya ng 2 Knorr chicken. Actually, guys, talaga hindi ako marunong magluto ng pansit. Pero first time ko magluto talaga ng pansit, naalala ko lang sa Bagong Silang. Pero as in, talagang perfect agad. So, nagturo lang naman sa akin ito ay si Tio Ronnie. Ayan, shout out sa'yo, Tio Ronnie. O, diba? Hindi nyo alam, meron kayong mga naituturo sa akin na i-apply ko sa sarili ko na hanggang ngayon inagagawa ko pa rin. At ito na nga nakakatawa. Kasi ang paglalagay dito, guys, is ako na nga yung nag-video, nilalagay ko rin to. Kaya nagkasabog-sabog. Tinawag ko nga si Inay at sabi ko nga sa kanya, siya ang mag-video at ako ang maghahalo. Hindi ko nga ba alam kung bakit napuputol-putol tong kanto na yan. Kinamay ko na nga para lumubog siya. Kasi hindi nga siya kaya ng sandok. Pag yung sandok ang ginagamit ko, tumatalsik siya. Hindi siya kagaya ng bihon, guys. Diba? Napalalambutin muna natin sa tubig, tapos ilalagay natin, ganun. So, first time ko nga ata magluto nitong pansit canton. Ganun. Kaya hindi din ako masyadong familiar. At kahit nga daw first time, is mas masarap nga daw. So, ayan, syempre, for sure, guys, masarap din yung aking luto na yan mamaya. Anyway, may kanya-kanya tayong style ng pagluluto or kung ano yung mga nilalagay natin lahok sa pansit. Yung iba nga may nilalagay na kimchi, may nilalagay na mga kikya, mga ganun-ganon. So, anyway, ito lang yung meron ako, kaya ito lang yung makikita ninyo sa aking video. So, syempre, pinahuli ko na ngayon repolyo at ating squid ball dahil naprito ko na siya kanina. Ito namang repolyo para hindi ma-overcook, ay syempre, panguhuli natin dahil hindi pa rin naman naluluto yung kanton. So, kailangan natin siyang haluin hanggang sa maluto, hanggang sa lumubog, guys, dun sa ating sabaw, hanggang sa maiga na siya ng kaunti, o diba? So, ganun lang, guys, kasimple magluto ng pansit. So, ang pinakamatagalan talaga ay ang mag-prepare. Guys, kainan na! Kakain na tayo ng pansit! Anong tawag dito, Nay? Pansit Mickey. Mickey ba to? Ay, hindi pala to Mickey. Canton pala, guys. Sorry naman. Yan, pansit canton, guys, for today's video. Dahil nga wala kaming mamarienda.